everyone, this is your host. My name is Uray. So now guys, let's continue what we have started yesterday. I promise you that I'm going to make a video again tungkol kay Mima. So maraming katanungan. Nakaganti na ba si Senator Marcoleta? Nakaganti na ba si Rowan Padilla? Si Senator Alan Peter Cayetano? At iba pa. Para sa akin, wala pong nakaganti. Wala pong dapat magbunyi. Bagkos maging aral uli ito sa ating mga content creator, sa ating mga gumagawa ng video, na limitahan ang bunganga natin dahil hindi po malayo na hindi mangyari sa bawat isa sa atin kung tayo ay sobra-sobra mag-criticize, lalo na yung mga below the belt, personal attack, at yung mga hindi na makain ng mga salita. Maging maingat po tayo. Kasi again, hindi po talaga ako agree na kinitil ang buhay ni Mima sa ganitong brutal na pagkitil. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa niya. Hindi ko sinasabing dapat hindi siya pinarusahan ng ganito. Pero merong ibang paraan para parusahan ang isang taong nagkasala. Meron tayong legal way kung paano natin ipatikim sa kanya ang tamang parusa. Ang dami nga niya talagang mga ginawang masama na mga content. Siguro sa 100 videos niya, wala siyang mabuting ginawang content. Kumikita siya, naging instant millionaire siya dahil sa paninira, dahil sa pagsunod niya sa maling utos sa kanya, kung sino man yung nag-handle sa kanya, maling-mali ang kanyang napuntahan. So, nakita ko, may neck brace si Mima. Dahil ginagaya niya yung mga official natin na nao-hospital na keso ayaw panagutan ang kanilang mga cases. May mga binabastos siyang mga highest official natin. Kahit yung second highest official in the land ng bansang Pilipinas, kaya niyang bastusin ng buong pangalan, talagang menention niya, down to the senators, down to mga allies ng mga kontrapartido ng kanyang sinusuportahan. Wala siyang sinasanto. Sayang ang kanyang buhay. Hindi niya na-enjoy yung kanyang botox, hindi niya na-enjoy yung kanyang braces, yung kanyang glota drips, yung kanyang enhance ng lips at saka yung face enhancement. Lahat ng kanyang retoke, hindi niya na-enjoy. So, maaaring masama ang kanyang kinalakihan. Hindi naging maganda ang kanyang kabataan, kaya ganito na lang siya maghusga at mag-criticize ng mga politician na hindi maganda sa kanyang panlasa. Again, hindi po porket brutal ang kanyang mga paninira sa social media ay brutal din na pagkitil ang iganti sa kanya. Hindi po ako agree. Kasi isa lang ang pwedeng kumuha ng ating buhay, walang iba kundi ang nasa taas. Hindi man tayo magkapare-pareho ng mga politikang sinusuportahan, wala pa rin tayong karapatan para husgahan ang isang tao ng ganitong pamamaraan. May tamang venue para isumbong ang mga taong umabuso sa kanilang freedom of speech. Kaya po, wag niyo akong i-bash. Wag niyo akong balikan na hindi ka ba natutuwa na nawala na, nabawasan na ang masasama sa mundo. Hindi po. Hindi ako natutuwa dahil hindi ito yung tamang paraan para parusahan ang taong nagkasala sa batas. So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po at sana mangibabaw pa rin ang pagmamahalan, mangibabaw pa rin ang peace sa ating mga puso. So bye for now. Napakaingay lagi ng aming aso. Sumasabay sa vlog. Ayan po, paki-focus. Ayan po. Kulit. Sumasabay sa mga vlog ko. Kaya maraming salamat sa inyo. And magbabay na tayo, Rory. Bye! Bye na!